Magpapasimula na ng ating gawain dito sa tahanan ni Ate Lenny. Pangungunahan po tayo ng isang panalangin ni Ate Ana. Okay. Panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito at kami po muli ay nandito sa bahay ni Lenny upang mag-aral po ng iyong mga banal na salita po namin. Naway maunawaan po namin hindi sa puso sa namin ang lahat ng aming mapapag-aralan. At Panginoon, yung mga wala pa po dito ay makarating po sa ganun. Kaya po, ito po ang ating tanging dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Bago po natin tawagin ang tagapagsalita, pakinggan po natin ang tanging awit ni Ate Lisa. Ito, sa kapirito. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo, sa iyo nagmulahan. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo, sa iyo nagmulahan. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. O Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. O Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Amen. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na walang iba. Ang tagapagsalita ay ang aking may bahay, si Ate Lil.
Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Bigla ko lang naalaala kasi nung nagistino si Pastor sa Concepcion, Batangas. Ang may-ari kasi ng church mayaman sa Batangas. Talagang tinitingala sila doon, lawak ng lupa nila. Pag tuwing hapon, ay tuwing alas 6, meron kaming parang panalanginan. Ako bilang asawa kasi ng pastor, tinitingnan ko muna ano bang mga gusto nila, no, bilang mga, siyempre ayoko rin naman mapahiya ang asawa ko. No? Kasi ayoko rin mapahiya ang sarili ko. Ito yung gusto nila, sabi ko, mahaba ang panalangin. Hahabaan ko. Tuwang-tuwa sa akin. Laging masarap ang pagkain namin. Tinanong na ba gusto? Naalala kong bigla, ganun siya pag nanalain. Ako, napaka-stricto pa naman noon. Sige, habaan nyo. Para masarap pag... Habaan nyo mabuti. Sabi, ganyan kami, mga anak niya may doktora, mga dikdi, ano talaga, ang mga May-ari anak ng niya. church? Mayaman sila sa Concepcion. Kanya-kanya, no? Diyos ko, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. Kasi aral talaga sila, no? Kaya kayo, inaaralan namin dahil pagdating ng panahon, hindi kayo madadaya ng mundo, no? So, pahabaan ng panalangin, akala niya uurunan ko sila. Habang... Pahabaan, no? Ano lang. Yung iba tulog na. Nga, kami walang tulog. Huwag sana ako antukin. Ay, naalala ko nung kami nasa Josephine. Eh di, oo, ang opening prayer, inatasan yung isang kasama namin. Hindi na matapos-tapos ubod ang haba. Eh di, nung natapos, nagsumbong kay pastor. Ayaw naman ng mahaba. Nagsumbong kay pastor, sabi, ang dami-dami mong nilita niya, naubos na oras sa kapapanalangin. Hindi ba patid-patid ang panalangin? Naalala ko yun. Sa Bible. Ay, Bible. Bigla ko talaga kasi yung anak niyang bunso, gusto si Leslie. Pero Diyos ko, yung taga-probinsya. Pero mayaman. Kaya lang, siyempre, bata pa si Leslie. No? Eh, napagalitan. Sabi, ano gusto mo oras mo sa panalangin? Hindi lang kami nakaporma. Okay. Balik tayo sa ating aralin. No? So, ang ating huling pinag-aralan, ang lahi ni Adan. No? Bago yon, mag-review muna tayo. Sino nga yung pangatlong anak ni Eva at saka ni Adan? Kaya nagbabasa. Basahin nyo yung Bible ninyo. Nandyan yan. Nakabungad. Sino yung pangatlo? Tignan nyo ang inyong Bible. Nandyan sa Bible. Chapter 4, verse 25. Ay. Si Seth. Si Ham at si Japheth. Ha? May nawalo pala. Si Seth. Ang una si Cain. Si Seth. Si Seth. Diba? Si Cain. Pinatay niya si Abel. So, ang kapalit, si Seth. Seth. No? Sino ang napangasawa ni Cain? Baka sabihin nyo naman sa gilid-gilid, ha? Walang tao sa gilid-gilid. Kapatid. No? Kasi, bakit? Wala Bakit? pang masyadong tao. Sila Dahil, bakit hindi pinangalanan na kapatid pala? Dahil, ang binibilang lang noong panahon na yon ay mga lalaki. No? Tandaan ninyo yan. Baka mamaya tanungin kayo ng mga taga-ibang relihiyon. At pakiusap ko sa inyo, kapag kayo ay umaattend ng Bible study dito, huwag na kayong mag-attend na umattend pa sa iba. Kasi madadivert ang inyong isip. Kung ano yung turo namin dito, yun na yun. Yun na yung pangangatawanan ninyo. Understand? Yes, ma'am. Yes, sister. Sister. Kasi magugulo pa isip ninyo eh. Ha? Okay. So, nabanggit natin noon na pag-aralan natin yung mga ang lahi ni Adan, pagkadami-dami niyang anak, at ang panghuli sa lahi ni Adan, nabanggit dito sa chapter 5 ay si Noe. 500 taon na siya noon. Ang naging anak niya ay sino? Shem,
Cam at si Jacket. Okay. Ito assignment ninyo. Saan tayo nagmula dyan sa tatlong yan? Assignment ninyo, kailangan mag-review kayo at sabihin nyo sa akin next meeting. Saan tayo galing dyan sa tatlo? Sino yung tatlo? Si Shem, si Cam at si Jacket. Shem, Cam, Japet. Ha? Sino ang panganay? Shem. Si Shem. Pangalawa? Si Cam. At Pangatlo? si Jacket. Very good. Okay? So, assignment ninyo. Ano assignment ninyo? Saan tayo? Saan tayo nagmula sa tatlong ito? Okay. So, chapter 6 na tayo. Listen. No? Kailangan, okay, antok-antok. Sit straight. Umayos kayo ng upo para hindi kayo antokin. Okay? So, listen everybody ha. Makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. So, marami na ang tao. Marami silang anak na babae at ito, tapos na yata natin ito. Ito'y magaganda. No? Pag hindi bale. May assignment kami po eh, Genesis 7. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa anong edad? 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon, lumitaw ang mga higante. Bakit nagkaroon ng higante? Gawa po Yung mga nilaglag na anghel galing sa langit, nakapangasawa ng mga... Sino napangasawa ng mga tao, no? Pinili pa nila yung magaganda. Kaya ang resulta, mga anak nila ay mga higante. At ang famous na anak na higante ay sino? Si Goliath. Si Goliath. Ilang feet ba si Goliath? Mga 9 feet siya, no? So, o baka higit pa. Okay? So, punta tayo dito sa buhay ni Noe o ni Noah. Sa English, Noah. Sa Tagalog, Noe. Ha? Kasi nagalit na ang Diyos. Sabi dito sa verse 5, chapter 6. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Pag masama ang tao, wala nang iniisip na mabuti. Tama, mali? Tama. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Na? Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Tandaan ninyo, lilipulin ang lahat ng taong nilalang, lilipulin ang mga ibon at lahat ng hayop. Ang sabi ng Diyos, bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Okay. Sa mga nilalang niya, sinuwi lamang ang kalugod-lugod sa kanya. Na? Sapagkat siya ay, tama yung sinabi ni Ate Lenny, siya ay matuwid. Ano ba ibig sabihin ng matuwid? Sigurado? Sigurado? Sa Panginoon, tumusunod. Yun. Yun ang writer, masunurin. Na? Hindi. Kaya nalulugod ang Diyos. Diba? Kaya lang naman nagagalit ang Diyos kapag hindi tayo sumusunod. Suway. Kapag masuwayin, nagagalit ang Diyos. Okay. 9. Napakabuting tao ni Noe. Pakinig kayo mabuti ha. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon, palibhasay, namumuhay na kasama ang Diyos. Na? Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Sem, Cam, at Japet. Ano ang mapapansin ninyo dito? Yung 3 lalaki lang ang nabanggit. No? Maliban kay Noe, ang lahat ng tao ay masasama at laganap ang kasamaan kahit saan. O, sit straight, baka inaantok ang iba dyan, na. Ito ang kalagayan na nakita ng Diyos sa lahat ng dako. Ganyan nga kayo. Yan, para hindi kayo antukin. Hindi ako naantok. Talaga? Kasi nakikita ko, pag nakikita ko ang mata. No? Mabuti na.
Buksan ko ilo para makita yung mata nyo. Hindi, hindi ko mahihin. Ha? Hindi. Sabi ko bubuksan ko. So lahat ng dako, laganap ang kasamaan. Na? Ito ang kalagayang nakita ng Diyos. Take note, sa lahat ng dako. So walang dakong merong mabuti. Lahat masama. Maliban sa lugar na kinalalagyan ni Noe, sapagkat siya ay nasumpungan ng Diyos na matuwid. Na? Pag sinabing matuwid, ano ibig sabihin noon? Sumusunod. Yun. Okay. So dahil napakasama na ng tao, ang sabi niya dito, lilipulin. Ano ba ibig sabihin ng lipulin? Uubusin. Sabi nga ni Fernando, pupulbusin. Diba? Ubusin lahat. Kasi nga, nagsisisi siya. Bakit pa daw nila lang? Take note ha, pati lahat ng hayop at mga ibon. Kaya ano ang utos ng Diyos na Ama kay Noe? Sinabi, 13 na tayo. Sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. So, alam ba ni Noe ang daong? Hindi po. Hindi pa. Basta siya ay sumunod lang kung ano ang gagawin. Ang kahoy na gagamitin ay cypress. Okay. At may mga silid. Pahiran mo ng alkitran. Alam niyo yung alkitran? Ha? Hindi magamit sa daan. Yung malagkit na maitim na mabaho. No, Oo, yun. Espalto. Oh, yan. Alkitran ang tawag. Sa loob at labas. So ang purpose noon, para hindi makapasok ang tubig. So loob at labas ng mga gilid-gilid, nilagyan ng alkitran. O may sukat pa. Ang daong na gagawin mo ay 450 feet ang haba, 75 ang luwang, at 45 ang taas. 45 ba? Napakataas noon. 40 feet? 45 feet? No? At tipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid, isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. Isang talampakan. Ano yan talampakan? 1 feet? 1 foot? Gawin mong 3 grado ang daong at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. So, 3 stories, no? 40 feet mula sa sahig hanggang doon sa bubong. 40 feet. So, 3 stories. Sa 40 feet, sa 3 stories, tig-ilang feet yun bawat stories. 40 divided by 3. Mga more or less, may git. 45 feet. 45 feet. 15 Tagpi 15. para So, napakaluwang. Tatlong palapag, na? Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Tanong, nakakita na ba sila ng tubig? Yung panahon ko yun, wala pa siguro. Siguro, ang nakikita lang nila yung mga ilog, no? pero Yung mga singaw doon sa mga bukal, ganyan lang. Pero, kung tayo pa noon, nagtatanong na tayo, bakit? Ano ko bang gagawin? Ano bang mangyayari? Pero tignan ninyo dito. Dahil siya ay matuwid na tao, may reklamo ba? Wala. Na? Sunod lang ng sunod. Ang mga tao ngayon, utusan mo, tingnan mo mga bata, maghugas ka nga ng plato. mamaya na. Hanggang sa ikaw din Wait lang. Parang mga ibon, wait lang. Naligas na yung ano. Pero tignan mo si Noah, walang tanong. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo.
So ano ibig sabihin ng pakikipagtipan? Ano? May kasunduan, no? So may kasunduan, meron silang kasunduan na dalawa. Covenant. Meron silang covenant sa English, no? Siya lang ang may covenant dito. Ito na. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki. Ha? Tapos, pati ang asawa nila at pumasok kayo sa daong. Magsakay ka ng isang pares ng bawat uri ng hayop at huwag mong pababayaang mamamatay. Ibig sabihin, magdadala ka nga ng pares-pares na hayop, pero magdadala ka rin ng pagkain nila. No? Para huwag mamatay, huwag daw mamatay. Magsakay ka rin ng isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop na mga gumagapang sa lupa, kasama na doon ang ahas. Gumagapang daw, di ba ang ahas, gumagapang. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Okay. Saan ba, sa palagay nyo, saan ginawa ni Noe ang daong? Sa bundok. Tama, no? Amen. Sa bundok ng Sa tuktok sa ng tuktok bundok. ng bundok, no? So, magbasa kayo para may advance kayo. At ginawa ni Yahweh ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. O, ito na ang baha. Sinabi ni Yahweh, kay 7 na tayo, chapter 7. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis. So, 7 pares, malinis na hayop. At 1 pares lamang sa di malinis. Na? 7 pares din sa bawat uri ng ibon na iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat utos ni Yahweh. Hindi man lang siya nagtanong, ano ba yung ulan? During that time, sa panahon nila, wala pang ulan. Nasaan ang tubig? Sa mga ilog, sa mga bukal, saan pa? Sa ibabaw. Sa ibabaw. Sa ibabaw, doon sa langit, di ba sabi niya, pagbubukluri, pundo ang lahat doon sa taas, meron din sa baba. Ang pagitan noon ay lupa. So, doon nabuksan ang pinaglalagyan ng tubig. Na? Kaya huwag kayong paluloko sa iba. Bakit umulan? Dahil nabuksan na ang ang bukal, ano pa? Yung nasa taas, yung pinaglalagyan ng tubig na nasa taas. Yung ulap. Ayun. Bigat na. Oo. Doon na. Binagsak na. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa daong kasama ang kanyang asawa, mga anak at manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop ay nagsama siya sa daong ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 1 linggo, bumaha na nga sa tubig. Sa palagay niyo ba, hindi sinabi ni Noe sa kanyang mga kapitbahay, babaha! Halina kayo! Ano kayong sabi ng mga tao? Baliw ka, Noe. Ano ba yung baha? Pinagtatawanan siya. Kasi walang ulan. Oh, ano yung ulan? Ha? Baliw si Noe. Baliw ka, Noe. Walang naniwala. Walang naniwala ni isa man. Para ngayon, mag-Bible study tayo. Baka lumagpas ka sa... Wala ring naniniwala. Wala rin naniniwala.
No? Halikaya't marami kayong matututunan. May pamerienda pa si Ate Lenny. Ha? Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ilan lang kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Gawin kaya natin may litson lagi. Basta. Hindi kaya mapuno tayo? Puno. No. Tag 10,000? Kulang ang bangko. Baka may dala na agad plastic yan. Kulang ang bangko. Ganun ang support. No? So, ganyan din. Ano ba pinagkaiba noon at ngayon? Ganoon din ngayon. Di ba? Dahil ang tao ngayon, abala sa maraming bagay. Saan abala ang tao ngayon? Masiyahan. Kumita ng pera. Kumita ng pera. Pera, pera at pera. Sugal. Sugal, sugal, sugal. Chismis, chismis, chismis. Ha? Ano pa? Yung mga chismosa, ano bang unahin nila yung bahay nila? Punta ka sa bahay nila, madumi. Ha? Hindi pa nakakaluto. Hindi pa nakakaluto, hindi pa nakakahugas Chismis na. ng plato. Nasa chismesa na. Nasa chismisa na. Kung ako may latigo, tapos may nakita ako mga kapatira na nagchichismisa na kayo, kaya aga-aga, lalatiguhin ko kaagad. Kahapon yung bata na iyak na. Siguro galing sa school. So kaya si mama, ay kilala ko yung bata. Doon, kilala Janet, puntahan mo. Doon, nagchichismis. Okay lang Ay, kung ang iyak na ang pinag-uusapan ay katulad nito. Ang sabi nga ng Panginoon, malapit na akong bumalik. Na? Kung kailan, hindi ko rin alam. Wala rin naman sinabi sa Bible. Basta ang sabi niya, ako ay babalik. Walang, ang mga palatandaan, ano? Lindol, baha, giyera, gutom, kasakiman ng mga tao sa lahat ng bagay. Ano pa? Ah. Pagwawalang bahala sa Panginoon, nangyayari na. Happy-go-lucky sila. No? Pagpunta sa mall, ay naku, alis to. Kahit linggo. Ano ba magsimba muna bago pumunta sa mall? No? Pag pupunta sa mall, walang sakit. Pag pinapapunta mo sa simbahan at iniyayaya mo, ayaw dahil may sakit. No? Pag pupunta sa simbahan, maraming sakit sa katawan. Pupunta sa mall, straight ang lakad. Na? So, Nagmamadali pa. nagmamadali. Nagmamadali pa. So, ganyan din ang nangyari doon. Kaya nga sabi, history repeat itself. Pero, sino ang lugi? Yung hindi sumunod. Yung ginunang. hindi nakinig. Yung namatay. Namatay na walang kalaban-laban. Eh, ito na, iniaalok na ni Noe, ang daong ayaw. Naalok na nga ni Kristo ang buhay niya, ayaw pa rin tanggapin. No? Kaya kayo, ang pakiusap ko lang sa inyo, kung merong mag-aalok sa inyo, huwag kayong umatin. Kasi masakit para sa amin yan na kami ang nagtuturo sa inyo, doon kayo pupunta. Ang sabi ni Pastor Lawrence, magugulo ang isip ninyo. Tama na. Parang sa sa bangko, ang kanyang example, sa bangko, yung mga peking papel, hindi daw yung pinag-aaralan ng mga teller. Ang totoong papel na pera, yung pinag-aaralan nila, dinadalubasa. Kaya sabihin ninyo, yung mga mag-aalok-alok sa inyo, wala kaming panahon sa inyo dahil meron na kaming inaatinan. Pero kung kayo naman ay gusto nyo doon kayo. Isa lang. Kasi kung magugulo lang ang isip ninyo, kawawa kayo. No? So, kung dito, kung sa iba-iba, ha? Kasi sasabihin nila, oh, iba pala yung palang Diyos ninyo Babae. babae. Saan ba yun? Korea. Oh. No? Ay, Diyos na babae. Sa inyo pala pwede mag-asawa ng marami. O di nalito na ang inyong mga utak. Tsaka andyan na raw si Jesus. Nandyan na daw si Jesus. Naniniwala kay Jesus. Nandiyan na nga si Jesus Remulla. Nasa ombudsman. Si Jesus Crispin Remulla. No? Kala ko.
So, ganoon ang nangyari. Tawa-tawa lang tayo, pero pwede natin sapitin yan kapag tayo ay hindi nakinig sa salita ng Diyos. Kapag nagbibingi-bingihan tayo, oy, Lida, halika na! Iwanan mo na yung aso dahil hindi niya kasama sa daong. Iwanan mo na Hindi mo yun. masakay ang aso. Oo. Pag tawag ng Panginoon, listo. Bangon. Baka sabihin nyo, ay, wala pa kasi yung asawa ko, walang pagkain yung mga anak ko. Ay, bahala. Bahala ka, maiwan ka. Ha? So, ganoon ang nangyari. Saan ba tayo? Pagkaraan ng isang linggo, pauulanin ko ng 40 days at 40 nights upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Yahweh ang bawat iniutos. Aninowe ang bawat iniutos ni Yahweh. Okay, tatanungin ko kayo. Ang ginawa ba ng Diyos na lipulin ang lahat ng nilalang ay ano? Ano sa palagay ninyo? Tama o mali? Bakit? Kaya ikaw nagsagot. Bakit? Bakit tama? Bakit? Sumusunod sa utak. Bakit nga? Kasi wala. Sige. Dahil Dahil sobra na, sobra na. Kasamaan. Tula na kasama. basahin nyo ang Roma 6:23. Napakaliwanag. Huwag nyo nang basahin. Ako na lang. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ang sabi ng Ama? Diyos Ama? Makasalanan na. Nagsisi ako. Bakit nilalang ko pa itong mga taong ito? Patay. Yun ang bayan. The wages of sin is death. Mabuti na lang ang Panginoon sa panahon ngayon ay mahaba ang pasensya. Mahaba ang pisi. No, hindi pa tayo hinuhusgahan. Niyayaya pa rin tayo. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Sa kanyang muling pagbabalik, diyan pa kayo iiyak-iyak. No way. Wala na. Wala na. Huli na ang Dahil ano ang lahat. dala ng Diyos ni Kristo? Tabak. Diba? Uhusgahan na. Pagsara nung daong, wala na. Wala nang nakapasok. Maraming lumalapit doon. Buksan mo, Noe, papasok na kami. Wala na. Sarado na. Hindi na kaya. Gustuhin mang buksan ni Noe, hindi niya kayang buksan. Kasi kapag ang Diyos ang nagsara, walang taong kayang buksan. Tandaan natin yan. Kaya wala na. Kawawa yung mga hindi pinapansin tong gawain natin. Kawawa yan na. Puro nasa kasayahan sila. Tulog ng tulog, inaantok. Isang beses lang tayo sa isang linggo. Sayang ang benta. Kailangan magbanta. Sabi sa'yo, Merkulis pupunta ngayon. Pag Merkulis Kanina nga lang. eh, tinanong mo rin. Ayun na sinabi. Ay, kumamaya may bayo ko. Okay lang. Okay, bayaan nyo na yun. Okay lang. Pagkaraan ng isang linggo, bumaha nga sa daigdig. Yan na. Napipicture nyo ba? Yan na ang baha. No? Tayo nga eh, natatakot tayo pag hanggang tuhod pa lang. Po, Diyos ko po, kayo mo. No, ang kati-kati pa naman ng tubig na yan. Dami mga, ano dyan, mga ihi ng daga. Tain ng daga, no? So, sisingap-singap sila. Nakakita na ba kayo ng daga na sisingap-singap? Ganyan ang mangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Sisingap-singap na lang. Wala nang chance. No? Sabi ng Panginoon, binigyan ko na kayo ng napakahabang chance. Pero anong nangyari? Bingi. Bulag. Pipi. Matigas ang ulo. Tamad. Si Noe ay 600 taon na nga noon. Noong ika-17 araw na ikapito ng ika-2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal, nabutas ang langit. O yan, nabutas daw ang langit. At bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Alam niyo pag yung mga isang linggo nang umuulan, lungkot na ako kasi nakikita ko puro ulan. No, puro tubig. Sa amin pa naman, harap konting ulan lang eh. Oo. How much more yung 40 araw, 40 gabi, walang tigil ang ulan. Ang ulan na ito hindi ulan-ulanan, buhos.
Pumasok noon sa daong ang mag-asawang Noe kasama ang kanilang 3 anak na lalaki sina Sem, Cam at Japhet at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa at bawat uri ng ibon. Isang lalaki at isang babae ang bawat may buhay ang isinama ni Noe. Bakit isang babae, isang lalaki? Para dumami. Ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara na ni Yahweh ang pinto ng daong. 40 araw at bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang daong. Ay, yung kinalalagyan noong daong nasa tuktok ng bundok, Mount Ararat. Lumampas pa yun doon kasi lumutang pa eh. No? Lumutang pa. Okay, may tanong muna ako bago magpatuloy si Mrs. Bakit nga ginunaw sa pamamagitan ng baha ang lahat ng tao? Bakit? Bakit ginunaw sila? Dahil sa sobrang kasamaan na. Dahil sa sobrang kasamaan at wala nang nananampalataya sa Diyos. Ha? Pag nananampalataya ka kasi sa Diyos, ikaw ay magiging righteous, matuwid. So, si Noe na lang, si Noah na lang ang matuwid dahil through faith, dahil siya ay nanampalataya sa Diyos Ama. Ngayon, mayroon bang sinasabi na yung pamilya ni Noe, maliban kinuha, yung asawa niya at 3 anak at 3 manugang, mayroon bang matuwid doon sa 7? 8 sila. Walang po ang nakalayo na nag-iisa. O bakit naligtas yung makasalanan? Yung 7. Sa mga kay Papa. Aha, pareho. Tama. Doon na ipinakikita. Ligtas sa physical. Naligtas yung pamilya ni Noah, physical, hindi sa langit. Ang pupunta sa langit, si Noah lang kasi siya lang ang righteous, siya lang ang masuwid. Kaya lang yung privilege ni Abraham, from Noah to Abraham is 10 generation, 10 generasyon. No? Si Abraham lang ang may pangako na ang buong pamilya niya ay maliligtas. So dito pa lang ipinakikita na mangyayari yun. Naniniwala ba kayo? Kasi wala akong mabasa na righteous si Sem, Cam, Japhet. Naniniwala ba kayo na itong 7 ito sa langit ang tungo? 8 sila, di ba? Si Noe, sigurado. Eh, yung 7. Sige, paganahin ng utak. Kasama rin yun na maliligtas kasi nasa lahi ni Abraham ang pangako ng Panginoon. Na yung... Di pa. Di ba? Kasi si Noah, from Adam, 10 henerasyon. From Noah to Abraham, 10 henerasyon. Ang layo. Wala pa yung pangako. Sirit na. Serit na. Doon, naligtas sila, physical. Yung 7. No? Pero mababasa sa natin sa 1 Peter chapter 4 verse 6. Mababasa natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Pakibasa. 4:6. Pagkat si Kristo nga nung mamatay, no, dala niya ang gospel, ang mabuting balita, good news. Dala niya sa ilalim ng lupa. Ang hanapin niyo na lang yung 1 Peter chapter 3 verse 18. So nung mamatay si Kristo, nahati ang tabing, nabuksan ang mga libingan, at pumunta siya sa ilalim ng lupa, dala-dala ang salvation, ang kaligtasan. Basahin nyo sa 3:18 para maniwala kayo. 18, 19, 20. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay. Nang minsan para sa kasalanan ay namatay.
para sa inyo na mga makasalanan, Mm. upang iharap kayo sa Diyos. Mm. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Mm. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sa ilalim ng lupa. Ano pa? Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Oh, ayan na. Maliwanag. Noong panahon ni Noah, Ang ginagawa. no? Noong panahon ni Noah, gustong-gusto na ng Diyos na maligtas sila. Pero mapalad sila dahil kay Jesus, nadala niya ang mabuting balita, ang gospel. Dinala sila doon sa nakabilanggong nasa ilalim ng lupa sila eh. So ano ang dala? Salvation. So, ikaw ba hindi mo tatanggapin na nandoon ka? Ako nyo? So lahat ng lahi ni Noah, yung tatlo niya anak, tatlong manugang at asawa niya, kahit hindi sila righteous, inaralan doon, save na. Nakuha niyo? Kaya noon pa man, ipinakikita na ang pamilya. Okay, yun lang. Ano ba? May 10 minutes ka pa. 18. Palaki ng palaki ang tubig, ngunit palutang-lutang ang daong. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng bundok at tumaas pa ng 25 talampakan. 25 feet ang itinaas. Sa taluktok ng pinakamataas na bundok, namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Namatay na nga ang lahat ng mga ito. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at ang kanyang mga kasama sa daong. Hindi humupa ang tubig sa loob ng 150 days. Okay. Isang taon na yun. 150 Hindi, days. hindi, isang taon. 35 months. 365 ang 1 year. 100 plus lang. 4 months. Kalahating taon. Namigit kumulang. Ah. Okay, yan ang ating pag-aaral. Continue natin ang chapter 8, chapter 9, hanggang sa matapos natin ang Genesis. So nakita nyo ang pagmamahal ng Diyos? Bagamat pinatay sila lahat, actually hindi yun pinatay ha. Ano ang lagi kong sinasabi? Binawi lang ang hiram na buhay. Binawi lang ng Diyos. Kasi ang Diyos natin ay hindi mamamatay tao. Pero may karapatan siyang bumawi ng pinapahiram niya. Nakuha ba natin? Okay. Binawi. Sa lahat ng inyong narinig ngayon, dahil masakit ang lalamunan ko kababasa, kailangan meron kayong natutunan. Ano ang natutunan mo sa ating inaral ngayon? Lisa, sunod-sunod kayo ha. Sunod-sunod. In-explain ko na yun ng todo-todo sa lahat ng aking makakaya. Natutunan nyo. Ay! Ano yung natutunan? Ano kayo? Tinuro ko. Ngayon na, yung inaral natin, chapter 7. Ganyan ninyo at Oras na. malapit. Ano natutunan? Natutunan ko na yung hinipoli ng Panginoon ang lahat ng tao dahil sa sobra na ang kanilang kasamaan. Okay, very good. Next. At ano ang narinig mo na tinalakay natin? Eh, siyempre nakinig ka naman eh. So, Wala na agad. Doon nagpasimula. Yun. Sa panahon. Specific muna kayo naman. Sa panahon nila. ha? Nakasahan. Ano ang sabi? Umulan daw ng 40 days. Umulan ng 40 days. Yun. Mula ng 40 days and 40 nights. Ikaw. Yan ang napag-aral. Kailangan may natutunan tayo. Sayang naman ang boses ko. Yung ulan po ay galing pala po sa ibabaw ng langit at
Sa ibabaw ng langit nabuksan at yung mga ano Mga sa bukal. sa ilog, no? Ikaw, ano naman ang narinig mo? Mabuti ang ganyan para, di ba? Para at least alam ko kung nakikinig kayo, natutulog, nakaganyan na kayo, pero tulog pala ang diwa ninyo. Kaya nga sabi ko, raise your hands. Mm. Ano daw? Sige, Anong na? kung ano yung naiwan sa utak mo. Halimbawa, liberty. Tuturuan na kita. Manampalataya ka, magiging righteous ka. Katulad ni Noah. Siya na lang ang naniniwala sa Diyos. Siya na lang ang nananampalataya. Sige. Kaya dapat manampalataya ka Oh, sa ulitin mo. Diyos. Ulitin mo sinabi ni Pastor. Manampalataya. Nananampalataya ka ba? Magpatuloy. Patuloy ha. Walang absent. Kasi pag nagpatuloy, ibig sabihin yan, diretso. Pag nagpatuloy na may absent, hindi patuloy yun. Atras. Ganyan ang isip ko eh. Pag sinabing patuloy, tuloy. Kahit na anong mangyari. Kahit, hindi pa naman bumabaha dito eh. Ulan-ulan lang, pwede naman payong, di ba? So magpatuloy. Kasi, hindi kayo lugi. Matatamnan at matatamnan ang puso ninyo ng salita ng Diyos. Naalaala ko noon, 3 lang tayo. Ang lakas ng ulan dito. Tuloy-tuloy lang tayo. Di ba? Binababa lang yun. Okay, so mabuti ang ganyan para alisto kayo, hindi kayo kaganyan na kayo, tulog ang inyong diwa ah. Kailangan lang, gigisingin mo kayo lagi. Shake your body. Agay po, Ate Tess. Ay, Ate Tess, Ate Lenny. Ang mundo, sa lahat ng nilalang ng Panginoon, sa dami ng taong nilalang niya, sino walang nakita niyang tapat. At Nung panahon nila. Nung panahon nila. Okay. Kaya nung nagalit ang Panginoon, sino walang at ang buong pamilya niya ang naligtas. Amen. No, Sa galit ng Panginoon, pinaranas niya yung galit niya, yung baha, Binawi ang buhay Oo. ng mga tao. Okay. Ngayon, ang tanong pa, ilang taon ang gusto ni Lord? 120. Tanong pa, bakit hindi na umaabot sa 120 ang tao? The wages of sin is sin. Oh, tanong. Para magising kayo. Bakit tinawag na matuwid ang isang tao? Very good. Tandaan ninyo yan ha. Pag sinabi matuwid, hindi ka naman banal. At papaging banal ka pa lang. Kapag ikaw ay matuwid, ibig sabihin, masunurin ka, sunod ka ng sunod. Pag sinabi mong magpapatuloy, patuloy yan, tuloy. Ha? Parang tren, tuloy-tuloy. Pag huminto, diskaril. Ha? Di ba Pag Pag matuwid ba, may kasalanan ka pa? Pag matuwid kayo, Wala nang kasalanan. Matuwid. So, pag wala ka ng kasalanan, kukunin ka na ni Lord. hindi. Pag wala kang kasalanan, huli. Banal. Pinapapaging banal sa ngayon. Walang kasalanan eh. Sinless. Wala ka ng kasalanan, banal. Kaya lang, habang nandito tayo sa daigdig na ito, may struggle tayo. Kaya lang, ang problema, magkakasala pa ako, Pastor. Totoo. Totoo naman. Pero ang maganda doon, kung, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, na kung ikaw ay righteous na through faith sa pananampalataya, no, ha? Safe ka na. Ligtas na. Ngayon, dahil ligtas ka na, nagkasala ka, natural, papaluin ka na. Diba? Pinapalo niya. Akala niyo paluan, no? Hindi. Mga problema, Hmm. sakit. Pero, safe ka. Diba, sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 7, verse 10, 15 to 20,
Sabi niya, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Bagkus ang mga ayaw ko, ang siya kong nagagawa. Hindi na ako yun, kundi yung kasalanan na nananahan sa akin. Kasi ang sabi niya, hanggat nasa templo kang ito, nakakagawa ka ng kasalanan. Kaya lang, maganda na naman sinabi niya, hindi na, dahil ikaw ay mananampalataya na hindi na kasalanan, yun ang iyong kahinaan. Kasi tayo, hindi na tayo nagkakasala, bagamat nakakagawa ng kasalanan. Nakuha ba? Tama, nakagawa. Nakakagawa tayo ng kasalanan, pero hindi na credit sa atin ang kasalanan. Kasi may nagbabayad. Si Kristo ang nagbayad ng kasalanan natin. Sinless na tayo. Pag sinless na tayo, you are holy, banal, matuwid. Pag sinabing matuwid, wala kang kasalanan. Hindi ka tatawagin righteous na makasalanan ka. Nakukuha ang righteous through faith to Jesus. Through faith to God. Kapag nanampalataya ka sa Diyos Ama, Diyos Anak, matuwid ka, righteous ka. Wala kang bahid na kasalanan. Bakit? Binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang lahat mong kasalanan. E paano ngayon, pastor, kahapon, o bukas, o ngayon lang, pastor, nagkasala ako. Mapalad tayo, may mediator tayo. Nakakalimutan niyo yung tinuturo ko sa inyo. Ang trabaho ng mediator, Tagapamagitan. siya ang namamagitan at siya ang nagbabayad. Siya ang nagbayad. Ransom, basahin niyo sa 2 Timothy chapter 3 verse 6. Siya ang ransom, siya ang tumubos, siya ang nagbayad. Di wala na tayong kasalanan. Doon lang yan sa nananampalataya kay Kristo. Pero yung mga palakad-lakad dyan na wala namang Bible study, wala namang simbahan, hindi sila Kristiyano, abay, sa impyerno yun. Maliban pag nakakilala sila. Hindi lang naman ako nagtuturo. Maraming pastor. Marami. May tanong po ako. Sige po. Ilay po pwede rin siya. Sige, maganda yan, may tanong ka. May oras ka Tama naman. po, yung kasi dito ba tayo naman para tayo na sa pamilya. Hmm. Ano yung po ba sabihin? Ano po yung pamilya na gusto mong maisama at ayaw? Yan maganda yung tanong. Ayaw naman Ayaw. ayaw nila na kasabot kahit yung kasama. Sige, pakibasa sa kanya. Basahin mo ang 1 Corinthians 7:13-14. Closing prayer na po. Okay. Ang paliban-liban, lugi. Sige na, Lil. Tayo manalangin. So, naunawaan na ninyo ang ating lesson, no? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, O Panginoon, sa oras na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Diyos, dahil niloob mo na kami ay patuloy at magpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Thank you, Lord Jesus, sa buhay ni Noah. Panginoon, nakita namin kung gaano mo kaibig, Panginoon, ang mga matuwid na tao na kagaya ni Noah. Noah, Panginoon, patuloy naming tularan ang buhay ni Noah, Panginoon, na nakita namin kung gaano kakagiliw sa Kanya at kung gaano rin ka sumunod si Noah sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. At sa oras na ito, sinasama po namin at dinadala sa panalangin ang mga kapatid ni Ate Lenny, si Oscar, Panginoon, ang kanyang kapatid na may karamdaman. Lord Jesus, ikaw ang patuloy na magpadala, Panginoon, ng kagalingan. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na siyang magpapadala ng mga anghel, Panginoon, upang ibangon siya mula sa kanyang karamdaman. Ganon din si Arlene, Panginoon. Alam ko, Panginoon, nakikita mo po ang mga nais niyang gumaling, Panginoon, sa kanyang katawan. Lord, loobin mo na maging benign, Panginoon, ang anumang mga bukol na nasa kanyang katawan, Panginoon. Loobin mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong hipo, Panginoon, ay mawawala ito. Loobin mo, O Diyos, na gagamitin mo ang mga gamot na iniinom ni Arlene upang ito, Panginoon, ay lumiit at tuluyan ng mawala. Loobin mo, Panginoon, na ang pananampalataya ni Ate Arlene
ay hindi matinag, Panginoon, kundi lalo siyang manalig sa iyo, Panginoon, sa iyong kakayanan na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kamay, Panginoon. Nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ang sabi mo nga, Panginoon, ang lahat ay luluhod, maging ang demonyo, Panginoon, ay luluhod sa kapangyarihan mo. Kaya salamat, O Diyos, dahil meron kaming isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na protector namin, Panginoon, tagasanggalang sa lahat ng mga kasamaan na ipinupukol ng Diablo. Loobin mo, dakilang Diyos, na mga kapatid kong ito ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Magbasa sila, Panginoon, upang sa ganoon ay matutunan nila, Panginoon, ang kabutihan mo, ang iyong pag-ibig na hindi namin masukat, Panginoon. Kung gaano kalalim, kung gaano kalapad, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil nakilala ka namin sa aming buhay, Panginoon. Anumang mga pangyayari na nagaganap sa aming paligid, alam ko, Panginoon, na ang lahat ng ito ay wawakasan mo anumang kasamaan na nasa aming palibot. Wawakasan mo, ang Panginoon, ang lahat ng ito. At muli ay magbubunyi ang Pilipinas, Panginoon, dahil meron kaming isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa amin pong pagwawakas, Panginoon, nawa ay patuloy pong ingatan at subaybayan ng mga kapatid kong ito, si Lisa, si Lina, si Ana, si Ate Lenny, maging si Liberty, Panginoon. O Lord, ingapin mo po ang mga kapatid kong ito at loobin mo, Panginoon, na sila ay magpatuloy. Tamnan mo po ang kanilang mga isip, ang kanilang mga puso, Panginoon, ng iyong salita. At huwag mo pong ipahintulot na ito ay mawaglit sa kanilang isip, sa kanilang isipan, maging sa kanilang puso. Hayaan mo, O Diyos, na yumambong ito sa kanilang buhay, may isang buhay nila ito, at maihatid sa mga nangangailangan, Panginoon, ng iyong salita. Laganap na po ang mga nagwawalang bahala, kaya nga po na nalulungkot kami, Panginoon, sa mga pangyayaring ito. Nawa ang mga dati naming mga kasama ay magbalik loob sa iyo, Panginoon, at muli ay sama-sama kaming magpuri, magpasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' mighty name we pray. Amen. and amen. Amen.